Imelda Marcos ang itinuturing na dahilan kung bakit ipinatayo ang minsay pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Sa katunayan, tinawag itong Love Bridge dahil ayon sa mga kwento, ito ay pinagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang regalo ng pag-ibig kay Imelda na tubong Leyte. Ang disenyo ng tulay ay liko-likong parang sumasayaw sa hangin at tila sumasalamin sa romantikong alon ng kanilang relasyon. Mula sa itaas, ang tulay ay may hugis na titik L sa bahagi ng Leyte at titik S naman sa bahagi ng Samar na sumisimbolo ng dalawang probinsyang pinag-uugnay nito. Alam mo bang sa kabila ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda o Super Typhoon Haiyan noong taong 2013 na natiling matatag at operasyonal ang tulay na ito na naging pangunahing daanan ng mga tao mula Samar o mula Luzon patungong Tacloban. Ngayong taong 2025, ang San Juanico Bridge ay 52 years old na. Sa edad niya ito, hindi nakakapagtaka na marami na ring sira at kailangan na ring kumpunihin. Sa ngayon, as I speak, ginagawa po yung immediate retrofitting dun sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads. No? Ang tulay ay nauugnay din sa maraming kwento. May mga alamat o urban legend na nagsasabing ginamit ang dugo ng mga bata sa pundasyon ng tulay upang ito'y maging matibay. Bagamat walang ebidensya dito, ito'y bahagi ng kwentong bayan sa Region 8. Noong 1981, alam mo ba ang isinagawa ng dating aktor na si Dante Varona ang isang mapanganib na stunt kung saan siya ay tumalon sa San Juanico Bridge nang walang harness para sa pelikulang Hari ng Stunt. Ang nasabing stunt ay naging tampok sa pelikula at nagpatibay ng reputasyon kay Varona bilang isa sa pinakakilalang action star sa kanyang panahon. Ang San Juanico Bridge ay hindi lamang infrastrukturang pang-ekonomiya sa Region 8, kundi isang monumento ng kanilang pampulitikang tambalan ni Imelda at ni dating Pangulong Marcos Sr. na may layuning ipakita ang pag-unlad sa mga rehiyong pinagmulan ng dating unang ginang. Sino nga ba si Imelda Marcos? Isinilang si Imelda Remedios Visitacion Trinidad Romualdez noong July 2, 1929 sa Maynila. Si Imelda ay nagsimula bilang isang beauty queen. Itinangal siya na Miss Leyte noong 1948 at muntik nang maging artista, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang mga magulang. Taong 1954, napangasawa siya ni Ferdinand Marcos Sr. na siyang Pangulo ng Pilipinas sa loob ng 2 dekada. Mula sa pagiging Muse ng Manila, si Imelda ay naging isang makapangyarihang First Lady mula 1965 hanggang 1986. Hindi lang siya naging taga-suporta ng asawa, kundi isa rin siyang aktibong opisyal na gobyerno. Alam mo bang si Imelda ay naging Ministro ng Human Rights Settlements, naging Gobernador ng Metro Manila, at naging kinatawan ng Batasang Pambansa. Isinulong niya ang malalaking proyekto ng gobyerno na pangkultura tulad ng Cultural Center of the Philippines. Nagpatayo din siya ng Philippine Heart Center, Lung Center at Kidney Institute. Ngunit sa likod ng mga ito, umusbong din ang napakaraming mga kontrobersiya. Ilan sa mga kontrobersiya ay ang pagkakaugnay niya sa napakaraming sapatos. Nakilala si Imelda sa kanyang mahigit 3,000 na pares ng sapatos. Si Imelda din ang pinagmulan ng tinaguriang Imeldific lifestyle, isang salitang sumasalamin sa marangya, labis-labis at maluhon niyang pamumuhay. Isa sa mga pinakakilalang istoryang inuugnay kay Imelda ay ang pagpapatayo ng Coconut Palace na ipinagawa niya para kay Pope John Paul II, ngunit tumanggi ang Santo Papang gamitin ito dahil ayon sa Santo Papa, ang Maranyang Palasyo ay hindi sumasalamin sa kalagayan ng bansa noon. Sa isang trahedya naman noong dekada 80, napabalita ang aksidente sa Manila Film Center na kanya ring ipinatayo. At alam mo ba, napasama rin si Imelda sa Guinness World Records bilang bahagi ng greatest robbery of the government, kung saan tinatayang bilyong dolyar ang nawala sa kaban ng bayan. Mula sa matinding kapangyarihan, si Imelda ay nagising sa realidad ng People Power Revolution noong 1986 at tumakas papuntang Hawaii. Matapos mamatay ni Ferdinand Marcos Sr. sa pagkaka-exile nito, bumalik si Imelda noong 1991 sa Pilipinas at nakabalik sa politika. Siya ay naging kongresista pa ng Leyte at maging sa Ilocos Norte. Sa kanyang pagbabalik, hindi pa rin natapos ang mga kwento ng karangyaan. Alam mo ba ginastusan ng milyong dolyar ang kasal ng anak niyang si Irene sa bayan ng Sarat sa Ilocos? Naiugnay din ang pangalan ni Imelda na minsay pinagalitan ng buong bansa
ang The Beatles matapos tumanggi ang Beatles sa paanyaya ni Imelda na makasalo sila sa isang agahan. Si Imelda ay isa ring ambassador at large na nakipag-ugnayan sa mga bansang katulad ng China at Libya. Sa kabila ng kanyang mga kaso, pagkakakulong at matinding batikos, si Imelda ay nanatiling isang makapangyarihang presensya sa politika. Siya ang ina ng kasalukuyang Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at inang tagapag-alaga ng Imeldefic Legacy. Marangyaman o mapanuri ang pagtanaw ng bayan sa kanya, si Imelda ay mananatiling isang makulay at kontrobersyal na tauhan sa kasaysayan ng Pilipinas. Bilang mamamayan, anong kwento ang maaari mong maibahagi sa mga bata ngayon tungkol kay Imelda? Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.